Lord, thank you for the wonderful blessings that you have bestowed on us. Thank you for the gift of life. Thank you for the lives of our BODs and to the life of our dear Bardi Queen. Bless each one of us, our beloved mentors and distributors of I Am Worldwide, and to our dear speaker for tonight's Wellness Hour. Send your Holy Spirit that we may be able to grasp the learnings our speaker wanted to impart and apply them accordingly. Guide us during and after the seminar that we may be able to reach our home safe. We thank you that against all odds, we are here to listen and learn. And in the silence of our heart, we pray for our personal intention. In your mighty name, amen. Amen. Hello, amazing morning, everyone! Amazing morning, everyone! Huwag kayong matakot. Don't panic. It's organic. Okay. And also, we would like to welcome as well sa ating mga viewers na nanonood via Facebook Live. So, amazing morning po. Are you good? Yes! Are you good? Yes! How are you? Well. Ulitin ko How are you? Well. Ulit. How are you? Well. Very good. As for me, I am completely well. You ask me as well. And about me? This is how I answer. I will be your host. My name is Mardu. I am a nurse, midwife, a licensed professional teacher, and a proud distributor and verified coach. Excited na bang lahat? You have to listen. And you have to bring your 100% attention dahil this is once in a lifetime webinar or seminar from one of the best, if not the best speaker. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Because this person na lagi po nating ina-anticipate to speak in front, not only that she is completely beautiful inside out, she walks the talk. So pinapalakpakan po yan. Okay. So, my background as well is, nasa health po tayo. And sino po dito ang 48 years old and above? Ayan, congratulations po, no? I am 48 years old and endangered species. Ayan. Ayan. So, kailangan mag-engage po tayo. You have to open your mouth because when you do not open your mouth, the bacteria multiply very fast. Thank you. Okay. At meron din po tayong konting mga rules and regulations. Okay lang po ba na ating paki-silent mode ang ating cellphone? Kasi pag tumunog po yan, ipaparaffle natin po dito. Okay lang po ba yun? You have to write. You may utilize a pen or a paper because we believe that adult pen is better than a sharp memory. Please reserve your questions. Okay? There will be a question and answer probably tomorrow. Please reserve that. Or maybe a questions that you may encounter along the way pwedeng masagot. So you have to sit back and relax. So, kinakailangan po natin i-welcome ang ating amazing speaker. Okay? Meron po tayong traditional clap. Okay, pag sinabi kong 1 milyon, ay, mahina. Okay, ulitin ko Pag sinabi natin 1 milyon, isang palakpak, isang padyak, at isang hu. Okay? Okay ba yun? Okay, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyon palakpak para sa ating nag-iisang Liz Sabet-Rose Low, ang ating health coach and amazing speaker for tonight, Wellness Hour. Amazing morning! Guys, lapit ka. Lapit ka. Anong ginawa mo sa mukha mo? Naglagay ako ng isang sachet ng, Masyado mo in-internalize yung session natin today, Mens. Oo. Ang ginawa ko, syempre, nagtimpla ako doon ng Amazing Pure Organic Barley. So, minake sure ko talaga na dilute siya. And then, nilagay ko sa aking pagmumukha. Okay. Kasi naniniwala ako ng Amazing Pure Organic Barley is coupled with or packed with different kinds of amino acids. And I believe, marami kami matututunan dyan. Palakpakan naman natin, grabe! Ibang level ang pag-hosting, no? Next time, buong katawan po, lagyan natin. Sure, why not? Thank you po. Sa community, we call him coach. Pero since lahat tayo, mentors din. Thank you so much, mentor. Namiss ko kayo. Namiss niyo ba ako? Yes! Talaga.
Nung March kasi, wala ako dito. Parang every week ang dami kong travel. Kaya nung nag-live, pero nanood kayo nung March. Nanood kayo, oo. Nasaan ako nung March? Nanood nga sila. Sige po. Medyo patay pa po ang ating monitor. Ayan. Ay, hindi pala siya patay. Maitim lang. So, amazing morning. Welcome to Wellness Hour. So, again, salamat at kayo ay nandito. It's always a happy time and exciting time for me kada may training dito sa head office. Bawal. Kinakareer. Sige po. Ayan. So, wait lang. Yung topic natin is Barley Beauty. Para pagkatapos ng 2 araw na to, ma-feel nyo na kasing ganda na natin si Marian. Sabi ko, turuan nga natin sila para hindi lang si Marian yung maganda, para lahat tayo. 'Di ba? Pati yung lalaki, magiging maganda na din. Ayan, at maganda at pogi lahat tayo. Okay. So again, sino po ba yung may first timer dito? First time na naka-join ng Wellness Hour. Meron po ba? Okay. So ito po yung Holistic Wellness Campaign ng I Am Worldwide. Ito po talaga ay initiative ng Board of Directors natin. Ipaparaffle yun! Narinig ko yun, Meds! Ayan. So nakakatuwa to be in a company na yung mismong may-ari, concerned sila. Hindi lang sa kitaan. 'Di ba? Kundi sa holistic approach. Ilang dimensions nga ang wellness? Ay, tatalino ng mga estudyante ko. 8 dimensions. So with this platform, mapapag-usapan natin yung 8 na yun. Okay? So kasama spiritual, kasama social, emotional, mental. So hindi lang siya lahat. Ilan payin mo? Magkano? Jade, gano'n. Hindi lang gano'n. Kundi may kamustahan, may tinatanong tayo kung kamusta tayo in all the 8 dimensions. Okay? So again, ito po yung aking nire-request. Pumunta po ako dito ng all-in. So parang lahat ng focus ko nung nagpe-prepare ako ng materials, binigay ko talaga. So okay lang ba kung kayo din ay all-in din? Yes! And request ko din, notebook and sulat or di kaya itatype. Sabihin nyo muna sa chat nyo, yung sa mga nasa online din, mamaya na tayo mag-usap. Para naman, kung ano yung matutunan ninyo, tapos maituro nyo sa family nyo and sa mga kasama nyo sa team, accurate siya. Hindi siya yung haka-haka. Okay? Tapos, yon. Ulitin ko yung sabi ni Mentor Marlo, kapag tumunog ay raffle. Ayan. O di kaya, pwede magre-restart ako kasi ma-out of focus ako kaya mahaba-haba ang usapan. So, question and answer will be hopefully tomorrow. Pero, sa mga previous nating wellness hour, medyo natatapos tayo, gutom na kayo. Kaya wala nang nagtatanong. Kasi mahaba siya. Okay? So again, meron tayong certificate. Pag na-complete nyo po yung 25 and 26, kaya dapat today, meron po kayong attendance. Alam nyo ba kung ano yung pinakamagandang attendance? Yung mag-picture kayo, nakasama ako. Joke. Sabi mo, Bets, andito po ako kahapon, tignan nyo po. Pero na lang kung grabe na talaga yung skills nyo mag-Photoshop, no? Di kayo mag-Canva na madidikit nyo yung mukha natin. Okay, next. Ay, tapos pala yung mga visa, ano ba yung tawag? Passport? Oo, binigay nyo na po ba sa labas? Oo, kasi yung attendance din po ba, lahat nakapagpirma? Kasi yung basihan for the certificate will be yung attendance nyo today. Kasi kapag, kunyari, attend sila bukas, wala na po silang certificate. So yung sino nandito today and tomorrow, yun po yung magkaka-certificate. Okay, now, very important reminder, this is not a substitute for medical consultation. Bakit natin to ginagawa? Ginagawa natin to para maging empowered patient kayo. Di ba kadalasan kapag nagpapa-check up, kapag anong sinabi, oo lang ng oo, inumin mo to, gawin mo to, ganyan. Tapos paglabas mo, magtataka ka, bakit kaya? Bakit kaya ganito kadami? Bakit kaya 12 yung capsules na pinapainom sa akin? Di man lang tayo nagtatanong kasi takot tayong magtanong, di ba? Kaya natin to ginagawa para ma-educate tayo. Mainly para pag meron kayong basic understanding, makakapagtanong kayo, Dok, bakit ba kailangan ganyan? Pwede bang lifestyle muna, modification? Pwede bang hindi gamot agad? Mainly for education because this happened to me. So nangyari sa akin to, na-empower ako, so I did my own research and then eventually, since 2000, ako, buong family namin, every time na may dumating, lagi kaming nag-iisip, ano ba yung natural way muna, as much as possible. Pag kailangan ng surgery, pag kailangan ng medical intervention, then we still do that. But the first approach is always, kung kakayanin ba ng natural method. Kasi minsan,
hindi minsan, kadalasan, nasa bibig lang ang sagot. Yung mga kinakain lang natin, kailangang i-adjust. Yung tulog, yung tubig, yung emotional health natin, yung toxic na surrounding, ganun lang, kayang-kaya na matulungan yung katawan. Okay? This is not, and also, you cannot also make na therapeutic claims na parang, sabi doon, kapag nag-barley ako, titigil ko na yung gamot ko. Walang ganun. Okay? Barley is food. May mga medicine na kailangan talaga siya. Required. And hindi mo siya pwedeng basta-basta itigil. Kailangan slowly. Habang nag-i-improve ka, yung medicine, tinitaper down. Hindi yung agad-agad. Kasi nag-barley na ako, bukas wala na lahat to. Okay? Nako, ayan na, dalawa na i-raffle natin! Okay, next. So, may mga first-timers tayo. First time nyo din ba naka-attend ng training ko po? Okay, so as na-introduce na po kanina, so pinapakita ko lang yung mga certificate para at least alam nyo lang na may basis yung ating tinuturo, pinag-aaralan. So, ako po yung inyong IBC Bacolod. And, ayan, yung pinaka-latest natin na gratitude nung, kailan ba? October? Was it October? October, no? Oo. So, top 8 po ako sa Visayas na mover. So, ginagawa ko din yung business na side, pero mas kinakareer ko po talaga yung sa health. Pero atos yan po yung aking 3 anak, which, kaya ko to ginagawa is as a mother, I want to leave a legacy. Anong legacy? Yun yung naipapamana. Ayoko po kasing ipamana ang sakit. Meron ba dito na gustong ipamana ang tinatawag na sakit ng lahi? Wala, di ba? Ang gusto nating ipamana, sa akin, personal ko po yan, faith, hope, love, health, and wealth. Kasi kahit na gaano kayaman natin, pag ang sakit kumatok, milyon-milyon na po yung nagagastos. Mauubos at mauubos, pero hindi all the time na ibabalik natin yung health natin, di ba? So, let us be on the preventive side, healthcare. Ayan, so again, Wellness Hour, ito po yung 2 days every month may inaalat para sa ganitong usapin. Ayan. And then, hopefully, every week, kada team meron, and every day, dapat sa sarili mo, meron kang tinitake na time para maging healthy. Okay? Self-care. Ito, November, may mga trainings po ako bago mag-November 2023. 2021, meron na po doon. Pero, yung pinaka-monthly po talaga, starting November. November, ayan po. So, iba-ibang topic po siya every month. Tapos, eto ngayon, ang ating pang-anim, na-i-flash pala doon kanina. Pang-6 natin to ngayon. So, for tonight, our topic is Barley Beauty. Sige nga, tignan mo nga yung katabi mo. Kapag tinignan mo ba siya, nakikita mo ba ang barley sa mukha niya? Si Mentor Milo talagang niliteral eh. Greenin ang mukha. Kaya Barley Beauty talaga yun kasi. Sige nga, sige nga. Remember, ano nga lagi nating sinasabi? You have to be the product of your product. Kasi ba't ako maniniwala sa'yo kung sakitin ka yun? Alam mo, magaling ang barley sa immune system, ha? Tapos kung ano-ano yung mga lumalabas sa'yo. Garal-gal yung sound. Diba? Yung barley, maganda talaga yan sa health. Tapos kung nasa work ka, lagi-lagi ka namang absent. Kasi laging may sakit. Yung anak natin, lagi may sakit. O, choco barley, mag-barley. Para yung anak natin malusog. Tapos yung anak natin, sakitin. Diba? Parang hindi aligned. Diba? Dapat, kung ano yung... Kasi barley is mainly for immune system, para magkaroon ng energy. So, dapat wag kang tatamlay-tamlay. Yung mga tulog dyan, hindi kayo uminom ng barley. Pag kayo natulog mamaya, sasabihin ko, ay, hindi uminom ng barley bago pumunta dito. So, nutrition, skin health, and amazing barley. Men, sagilamos ka namin. Kakatawa. Okay. Ayan, sige. So, sa mga taga-online po natin, pakitype. Okay? Pakitype nyo po. How would you rate your skin health? O, kayo din po ba? 1, bad. 5, good. 10, amazing. Wala ka na daw pores pag 10. Filter na yon, filter. Hindi. Pero, malalaman mo yun sa sarili mo, di ba? Pag kunyari, pag ginanon mo yung skin mo, nagda-dry ba? Di kaya lagi bang makati, mahapdi yung mukha mo, yan, yung gano'n. So, yung skin health mo, how would you rate it? Kasi, ang pinaka-objective natin tonight, ang pinaka-goal natin, is kung ano man yung current na condition ng skin ninyo, magiging amazing talaga siya. Kasi mag-goal na din naman na tayo, di ba? E di, yung 10 na. Oo. So, kung nasa 1 ka ngayon, edi at least mag 2, 3, dahan-dahan lang, aakyat din yan.
Tapos, syempre, paano makakatulong si barley? Kasi, talagang, yun nga sabi ko kanina kay Mentor Jello, pag naintindihan mo lang talaga kung gaano kaganda ang barley, hindi mo na pakakawalan. Makikita mo na talaga kung paano niya mababago yung buhay mo, ng mga anak mo, mga kaibigan mo. How long na po ba kayo dito? Sige, tignan natin. I've been using barley since September 2017. Yes po. And dati po, sobrang dami namin mga supplements. And ngayon po talaga, barley na po lahat. Simula nung nag-barley ako, tinesting ko talaga siya. Tinigil ko. So, nung 2 months muna, yung previous ko na mga supplements, kasi nga, year 2000 pa po, nagsusupplements na kami. So, yung previous kong supplement, ininom ko muna siya ng 2 months together with barley. Kasi, nag-a-adjust pa yung katawan. But after 2 months, tinigil ko po lahat. Tinigil ko lahat. And then, dun ko nakita allergic rhinitis, migraine, sinusitis, asthma, PMS, lahat po yun. Barley na lang po lahat ang aking mine-maintain. Totoo. Dati ang dami kong supplements. Nagko-collagen ako, may vitamin C, may vitamin B complex, pero lahat po yun natural. Galing din sa iba't ibang mga, di ba, usually mga networking companies, mga supplement naman po lahat, hindi naman sila pharma grade. Oo. So, sabi ng mama ko dati, para akong butika. pati po oils na therapeutic grade. Nagmi-mix po ako ng oil, nilalagay ko sa capsule, tapos iniinom namin yun before. So, ganun ako ka-risky and ganun ko tinitake charge yung health ng family namin. Pero ngayon, barley na po lahat. Pati yung mga anak ko, wala na po ibang vitamins, barley po talaga. Okay? Ay, tapos yung goal natin is beauty inside out. Sige nga, sabi nga, beauty inside out. Sobrang dami nating binibili ng kung ano-ano. Ano tawag doon? Pinapaslak. Ano? Pinapahid. Ilonggo ba yun? Pinapaslak. Parang mali. Basta ganon. Ano? Sinasalpak. Tama ba yung term? Mali. Pwede. Pwede. Parang Pinoyhen nyo. Pwede? Oh, sige. Basta ganun kung ano-ano pinapahid, binibili, Alam ko yon kasi, tingnan nyo po yung example. Magsabi lang tayo ng isang brand. Di ba, Olay? Kunyari, Olay. May red, may black, may yellow. Lahat ng kulay meron. Pero lahat naman sinasabi nila, pang night cream lang yun. Pero iba-iba yun, di ba? Tapos, eto, kunyari, toner. As in, sobrang dami talagang toner. Bago po ako nag-IAM, 2015, meron po akong course na organic skincare formulation. So, gumagawa po talaga ako ng aking skincare line before bago ako nag-IAM. So, bago pa po ako nag-IAM, may mga products na po akong ginagawa, pero per order lang siya, specialized customers. Doon ko na-realize na nakakapagod siya kapag specialized concern. Kasi kada tao, iba-iba ang concern. May pang body odor, may pang hair growth, may pang acne, may pang psoriasis, as in sobrang dami. So, hindi ko na siya kinakaya. Kasi syempre, yung formulation ko, sa akin lang din yun. Hindi ko din siya pinapasa, di ba? So, nakakapagod siya. Kasi sobrang dami talaga ng skin issues. And you will find out why. Tadaan! Next. Okay. Eto, tawag ko dito katuwaan quiz. Di ba naalala nyo sa mga previous training ko, may mga quiz-quiz tayo, di ba? Oo. So, hinanap ko din. May quiz kaya na magsasabi na, am I beautiful or ugly? Meron nga! Am I pretty? Oh, meron din. Pero ang pinili ko, eto. What kind of beauty are you? Kasi, ang principle behind, lahat naman tayo, may sariling beauty. It's just a matter of, anong klaseng beauty? Meron ka. Parang yung kabayo, black beauty. Ay, pero maganda nga yung kabayo, ya. Di ba nakita niyo yung buhok nun? Sobrang shiny. May shampoo nga na... Oo, di ba? Nakapag ginamit natin yun, yung buhok natin. Ganon yung sinampo ko kahapon. Oo. So, eto, sabi niya dito, when you look in the mirror, what kind of beauty do you see? Oh, kasi again, lahat tayo may kanya-kanyang beauty. Depende nga lang. And then, deep into your eyes. Oh, ano ba yung nakikita natin? Tapos, eto, kapag ang tao naman tinitingnan mo and siya tumitingin sa'yo, nakatitig kang ganun, may sariling beauty ka talaga na makikita, di ba? Kaya nga hindi tayo pare-pareho ng asawa kasi minsan, ang maganda sa isa, hindi naman siya dun maganda. Oo, naalala ko dati, naglalakad kami sa mall. Ako kasi mahilig akong tumingin talaga ng magaganda. Sabihin ko, kunyari, dati boyfriend ko pa lang siya, sasabihin ko, tignan mo yun, ang ganda ng legs. Gaganin ako. Oo. Tapos sasabihin sa akin ng asawa ko, dati boyfriend ko, sabi niya, nakita mo ba yung tuhod niya?
Grabe naman, pati tuhod talaga. Ako, nakita ko lang yung legs, yung shape, ang ganda, ganun. Pero siya, ganun siya ka-particular. Yung tuhod, yung siko, nakikita niya yun. Kaya, malinis yung siko ko. Bawal madumi. Nakikita niya talaga yun. So, may mga ganun. Para sa kanya, kahit gaano kaganda ang legs niyan, kahit gaano ka-sexy yan, kapag maitim yung siko tsaka yung tuhod, hindi yun maganda para sa kanya. O di ba yung iba, sipol na ng sipol agad pag ganun. Parang naalala ko nung dati, meron kaming, sa Bacolod kasi, kagaya ngayon, ongoing yung panaad sa Negros. Lahat-lahat ng probinsya, nandun, oo. So, papa ko, mama ko, ako, naglalakad kaming tatlo, tapos naka-spaghetti ako, tapos yung diretso na fit na damit, tapos, as in, diretsong dress lang siya, tapos naglalakad akong gano'n, naglalakad akong gano'n. Tapos biglang may sumipol, Saglit Wait lang. Wait lang. Dapat kasi hindi ako tumatawa eh. Pangit talaga. Sino marunong? Hindi, ayan. Basta di ba ganyan? Tapos pagharap ko gano'n, buntis ako. Kasi hindi talaga ako lumalaki. Buntis ako. Tapos sabi tapos mga college, gago, buntis kayo sila. Apat sila. So nakatalikod lang ako. Tapos mahaba yung hair ko. Tapos siguro maputi kasi gabi, di ba? So glow in the dark kasi ako. So naglalaki ako sumipol. Tapos sumarap ako talagang ganyan na yung ko. Tapos tawa na kami ng papa ko. Naisip ko lang. So iba-ibang beauty, di ba? Yung iba talaga ang beauty nasa baba na. So depende sa tao ang definition. So, ito po yun, nung kumuha ako ng test, ayun po yung aking result. Glamorosa daw ako. Pero yung description niyan, hindi ko na nilagay. Kumuha din kayo ng test. Pwede nyo screenshot yan. Or siguro mamaya after ng training, ilalagay ko dyan sa comment para makita nyo. Tapos maklik nyo yung link. Mga mga 30 questions. Nakakatuwa siya kasi lahat, hindi lang siya physical, pati yung outlook mo sa buhay, yung mga perception mo sa mga bagay-bagay, yung gusto mong ginagawa, yon. So maganda siya, 30 questions yan. Pag nakuha nyo, kung anong nakuha nyo, i-post nyo din. Kasi pwede siya actually ma-share sa FB na profile nyo. Anong kind of beauty ka? Kasi lahat tayo, again, magaganda. Okay, ayan. Definition of terms muna tayo. Nakikita nyo? Clear ba? Yan po yung itsura ko nung 17 years old ako. Tapos, yan yung itsura ko ngayon. Kasi ngayon, 46 po ako. Tapos, may app na kaya niyang i-predict yung itsura mo. Hindi ko sasabihin, pero siya? May S ang umpisa, tapos chat ang dulo. Yon. So, pwede mong i-upload doon, makikita mo itsura mo. Nilagay ko ng 120 kasi ang sabi lang naman niya, ito yung itsura mo kapag tumanda ka. Actually, yung lola ko, almost ganyan. Yung lola ko sa father side. Kaya kanina sinend ko yan sa family ko. Sabi ko, sino kamukha ko? Sabi nila yung lola ko daw, yung mama ng papa ko. Oo, ganyan. So madami na din akong ganyan. Meron niya kaming isang kasama. Halos umiyak siya kasi kakapatay lang nung tatay niya last year. Tapos nung nagganon kami ng app, yung itsura niya talaga, ganun yung itsura nung papa niya. Try nyo. Pero, di ba? Kasi, gusto ko lang makita nyo, yung definition ng beauty according to the dictionary talaga, okay? Dapat, it is a combination of qualities, shape, color, form, that pleases the... di ba uso ngayon yan? Magpapapicture kasi? Aesthetic. Aesthetic, di ba? Aesthetic, So talagang naghahanap talaga tayo ng something beautiful. Normal na sa atin yung, dito tayo, aesthetic, ganyan. Kahit yung paano ka umupo. Di ba yung mga kabataan ngayon, ganyan, no? Ay, wag dyan, di aesthetic. Ganyan, Ano po ako, relevant ako sa times ngayon. Especially sa mata. I was struck by her beauty. So, okay lang na mabaho, basta maganda. Hindi rin. Tapos, denoting something intended to make a woman more attractive. Example, di ba sinasabi natin, beauty rest. Kailangan ko ng beauty rest. Ano ibig sabihin nun? Kasi kapag kulang tayo sa tulog, pumapangit talaga tayo, di ba? Ayun. So, kailangan ng beauty rest. So, para kung gusto mong maging more attractive or gumanda talaga, kailangan mo ng lagyan ng beauty. Next. Ano naman yung ageless beauty? Ano naman daw yon? Something that never seems to look old. Tignan nyo yan. Nilagay ko yan yung picture kasi di ba 120? Sabi ko kasi ang pinaka-goal ko is umabot talaga ako ng 120. O di ba kahit na wrinkled na yung mukha, ganyan. Pero parang ang ganda pa din tignan. Sabi ko, parang excited naman akong tumanda.
Ayun. Timeless. Ano naman yung timeless? Di ba lagi nating nadidinig yan? Timeless beauty, ageless beauty. Ang timeless naman, kahit anong trend, kahit anong generation, maganda pa din. Ayun. Beautiful. So kahit ano, di ba sa society, minsan yung definition ng beauty, paiba-iba siya. Sa iba, maputi. Sa iba, morena. Oo, ganon. Sa iba, matangkad. Sa iba naman, gusto nila talaga yung medyo chubby, ayaw nila nung sobrang payat. Kasi gusto nila yung bilog na mukha, ganon. So iba't iba ng definition. Pero may beauty talaga na timeless and ageless. So ang goal natin, dapat tayo, kapag barley beauty ang pinag-uusapan, dapat ageless and timeless. Yan yung dream ko talaga. Yan yung goal ko. Kayo ba? Kung ayaw nyo, uwian na. Off na natin. Kuya Jules, may nagre-reply ba dyan sa online na ayaw nilang maging ageless and timeless? Pag meron po, paki-off na nung live. Kasi hindi tayo aligned. Diba? Parang ang sarap nung pakinggan na kahit anong generation, kahit makita ka ng apo mo, ang ganda-ganda ni Lola. Diba? Kahit nakuluwat-kuluwat ka na. Diba? Alam mo, Lola ko yan yung nagtutupis. Ay, nako. Ano ba yan? Okay, eto. Bago tayo pumunta sa medyo mabigat, eto muna. Everybody, can you read? You glow differently when you are in the right place with the right people. When you are in a place where people see your value, pag nakita ng tao yung value mo, kesa sa dun sa isang lugar na iniitsipwera ka, di ba parang mas maganda ka dito? Ladies, pag kasama nyo ba na boyfriend, asawa, minamahal kayo, di ba talagang lumalabas? Pakitignan yung katabi kung aburido ang itsura, tapos may boyfriend or may asawang katabi. Tignan nga. Tignan. yun yung sinasabi nila actually. Yung asawa daw, reflection daw yun kung paano mo tinitreat. Totoo ba? Ay, yung husband kaya. Yung husband, paano kaya tinitreat? Ayan. Mens, ano po pangalan ninyo? Ray. At tayo ka po, Mentor Ray. Di ba? Si Mentor Ray, pakita ng gwapo ganun. Kasama po asawa? Ayan, di ba? Tignan nyo. Yan yung itsura ng inaalagaan. Di ba, Mets? Talagang lumalabas din sa asawa, sa husband, kung paano inaalagaan ng asawa. Di ba? Tama po? Tama. Tama daw. Palakpakan natin si Mentor Ray. Palakpakan pala yung asawa. Kasi ganun. Kasi syempre, kapag araw-araw, mag-glow talaga tayo differently when we are appreciated, when we are valued. Okay? Next, you glow differently when you're actually happy. Kasi di ba ang smile, isa yun sa nagpapaganda? Sige nga, patingin nga ng magagandang ngiti. Tingin. Tingnan natin si Mentor Carmela. Patingin ng ngiti. Talagang kiss agad. Wholesome tayo, wholesome. Okay. Tapos, ito yung isa sa magandang quotes talaga. Youth is a gift of nature, but age is a work of art. Normal. Na nung 20s tayo, maganda tayo, normal yan. Maganda yung kutis mo, maganda yung buhok mo, ganun. Pero kapag dumating ka na sa edad, nagkaedad ka na, tapos na-maintain mo, work of art na yan. Ibig sabihin nun, work ng kaartihan. Kailangan, pag dumating na tayo, nagkakaedad na tayo, dapat medyo maarte na. Kasi work of art, di ba? Pag hindi tayo medyo maarte, papangit talaga tayo. Kung ano yung kinocolor ko, di ba? Parang blue ngayon. Nakita niyo, blue? Oo. So medyo work of art, ibig sabihin daw nun, work na yun ng konting kaartihan. Hindi naman yung sobra, konti lang. Konti lang, yung pasimpleng kaartihan, dapat meron tayo nun. Kasi medyo effort kayo ng konti. Ayan. Everybody, can you please read this? Beauty when you're young is natural. Beauty when you're old is supernatural. Para ka na talagang may superpowers. Di ba usually ang tanong, how to be you po? Di ba? Ganon. So dapat talaga, as we continue to grow older, hindi talaga old eh, as we continue to grow older, dapat mas magaan yung aura natin. Okay? Agree ba kayo? Agree ba kayo sa quote na yan? Parang parang superpowers, yung kahit na matanda ka na, may edad ka na, di ba? Hindi ka
Ilang taon ka na? Ay, bawal tanungan ng edad dito, nakaka-insulto yan. Pag may nagtatanong dapat, proud kang sabihin kung ilang taon ka na, hindi tinatago natin, di ba? Sasabi pa ng iba, basta lagpas na ako sa kalendaryo. Sa loto po, sa loto, lagpas na din. Lagpas na din ba sa loto? Oo, may ganun-ganun pa. Dapat pag tinanong, ilang taon ka na po? 46. May anak? 3. Ayun. Okay, next. Ito na. Medyo mabigat na to. Dapat nagta-take down notes na to, ha? Skin is the most extended and heaviest organ of the human body. Heaviest. Milya-milya. Ilang kilometro ang balat natin talaga. Acting as a barrier between the internal and external environment. Ito talaga actually yung defense natin. Touch your skin. Oh, ganyan. Ang skin po natin, ang pH niyan is slightly acidic. Slightly acidic po yan. Nasa around mga 5.5. Bakit? Para pag may dumapon na bacteria, ng mga pathogens, kaya niyang i-defend yung sarili niya. Yun. Nagkakaroon tayo ng problema kasi yung mga ginagamit natin, either very acidic, yung mga toner na sobrang magpanipis ng balat, or too alkaline. Pag sobra, may mga araw na kailangan natin ng medyo acidic. Lower than 5.5. Pero may mga araw na, pero hindi siya dapat all the time. Dapat, yung mga set na yan na nagpipil kayo, hindi po yan lifetime dapat ginagamit. Dapat po yan, ginagamit lang siya ng konting araw, tapos magpapahinga dapat yung balat para may chance na mag-grow ulit ng bago. Hindi yung hala, pahid kayo ng pahid. Konting ganun lang, sugat na, di ba? So yun. So kung gumagamit kayo noon, pwede nyo na pong tigilan. Kasi kawawa na po yung balat natin. Okay? Next. So yung skin po natin, may 7 na functions. Bukas ko i-discuss yung mga ganyan ha, yung mga epidermis, yung dermis, mga ganyan. So dadaanan ko yan siya tomorrow kasi very important siya sa bakit kailangan nating mag-apply externally. Specifically ng barley. Ngayon kasi more of internal health. Bukas yung external, tsaka application. So number 1 is protection. Microorganism, dehydration, ultraviolet light, and mechanical damage. Dapat, yun, yung sinabi ko kanina, slightly acidic para makombat niya yung mga pathogens, bacteria, ganyan. Skin, second function niya is for sensation. Temperature. Pag na-touch ka. Pain. So skin din natin yung nakakaramdam nun. Movement. Pag wala tayong skin, paano kaya tayo magiging buo, no? Parang, ang pangit nating tignan. Kaya kailangan natin yung skin para yung mga muscles natin, ma-flex natin, makagalaw-galaw. Hindi yung sabog-sabog yung mga... yung arm ko nandyan sa'yo. Pakibalik kasi tumalsik. Diba? So parang ang pangit naman nun. Next. Skin is also part of our endocrine system. Yung sun, kailangan po niyang mag-in contact with our skin for the production of vitamin D. Ganito po yon. Pag kunyari, sa online, no? Kasi sa Pilipinas naman, lalo tayo winter. Pero meron tayo dito yung takot na takot maarawan. Pag kayo ay naka-long sleeves lagi, tapos covered kayo kasi takot na takot kayo sa araw, pwede po kayong maging vitamin D deficient. Yung iba, magpapaaraw, pero balot na balot. Kasi ang vitamin D needs to be in direct contact with the skin. Ngayon, pag winter, wala naman tayong magagawa kung winter. Pwede tayong mag-supplement. So, dyan yung papasok yung Immunergy natin para makatulong together with barley. Kasi si barley, wala siyang vitamin D. Okay? So, yung D, kung kaya nyo kunin sa araw, pag naka-t-shirt kayo at naka-shorts, more or less 10 to 15 minutes. Pero kapag ang ine-expose mo lang, yung kamay mo lang ito, mga 30 minutes kang magaganyan. Ayun, okay? So, dapat po, pag kunyari, nasa beach ka naman, yon. So, pwede siyang siguro mga 5 to 10 minutes under the sun. Gusto nyo bang pag-usapan yung sunblock? Konti lang. Actually, pag nag-sunblock tayo, pag lagi tayong nagsa-sunblock, especially dito, pwede din pong magkaroon tayo ng vitamin D deficiency. And at the same time, pag kunyari, nagbe-beach tayo, di ba? Sabihin nila, mag-sunblock ka para hindi sumakit. Actually, our body is designed to feel pain kapag sobra na sa araw. But because of sunblock, instead of ang kaya lang ng skin natin, kunyari, 30 minutes, humapdi na siya, di ba? Na-extend. So, ang possibility natin of overexposure under the sun, mas delikado siya.
Yun. Kaya nung nag-beach, nung nag-beach kami, hindi talaga kami, yung mga anak ko, hindi ko talaga sila pinag-sunblock. Sa face, medyo sensitive kasi ang face, okay lang. But for the body, kami, personal namin, hindi po kami naglalagay para hindi kami ma-overexposed. Kasi pag nag-sunblock ka, hindi mo talaga mararamdaman na mahapdi na masyado. Or kung mararamdaman mo man, siguro after 2 hours pa. 'Di ba? Tapos yung itim mo, mas permanent. Kasi sobrang lalim na nung nasunog. Nakita nyo yun? Di ba yung mga nagtataning, yung hihiga silang ganon, tapos sobrang tagal nila, di ba? Tapos halos permanent, hindi na nag-change yung color nila. Kasi ang burn, sobrang ano na siya, lalim na siya. Oo. Pero, in fairness, hindi ka magpipil. Kasi ako po, mga 2 weeks kami, nung nag-beach kami ng Holy Week, mga 2 weeks kami talagang nagpipil off. So, bumalik na ulit ng dating kulay kasi nag-peel off na siya. Tapos, hindi kami ganon katagal kasi sobrang masakit na talaga. Okay? Next, another function of the skin is for, excretion. Sweating, di ba? Yung dapat, sino bang hindi na pinagpapawisan dito? Dapat, hindi ka na pinagpapawisan? Dapat pinagpapawisan ka po. Kasi, one way for our body para ilabas yung toxins is really through our sweat. Kailangan po talagang pinagpapawisan tayo. Kaya pag ang trabaho mo, gabi, the whole time aircon, tapos pag the next day, di ba, pag uwi mo, syempre daytime, matutulog ka, aircon ka din, hindi ka na naaarawan, hindi ka pa pinagpapawisan, mas delikado po yun sa health natin. Okay? Kasi toxins, nakakatulong po talaga yung ating balat para lumabas yung toxins. Yung mga antiperspirant na dio, maganda siya kasi hindi ka nako-conscious sa kilikili mo, di ba, kapag pinagpapawisan. Pero hindi siya maganda in a sense na yung toxins doon, hindi na nakakalabas. Nabablock na yung pores natin. Kaya, ang isang, di ko alam kung nadidinig nyo yun, na isang problem kapag yung heavy ka mag-deodorant, yung mga lumps sa breast. Yung may isang study na natitrace nila na possible because of heavy toxins ng dio mo. Hindi kasi nakakapag-detox. Hindi nakakalabas ng toxins. Oo. Sa babae. Sa lalaki, hindi ko alam. Next. Immunity. Helps alert the body of pathogens. Ayan. So, yung mga rashes, yan. So, ibig sabihin nun, madumi yung hangin. Di ba pag madumi yung hangin, nagkaka-rashes tayo? Yun. So, malalaman mo kapag sa isang, kunyari, meron kami, pag nasa isang country kami, sobrang ganda ng skin namin. Tapos pag uwi namin, nangangati na yung mukha namin. Aside sa init, sa usok. Yun. Eto, sige nga, pahula. Ano yan? Sige, sa mga online, pakitype po. Regulate temperature. Eto ha, tignan nyo. Kaya tayo pinagpapawisan to cool down kasi sobrang init yung katawan natin. And kaya tayo nagsishiver para mag-generate ng energy yung body natin para mag-keep warm tayo. Ang talino, di ba, kung paano ni God ginawa. Yung, sa skin pa lang tayo. Sa skin pa lang, di ba? So parang, alam mo talaga na plinano ka ng maganda. Inayos yung skin mo talaga para magkaroon ng mga functions na yan. So there must be a very awesome creator to do all that. Okay? Next. Tapos na tayo sa skin. Ngayon naman sa nutrition. Let's define nutrition. Basta, pag kumain ka, may nutrition ka. Pag hindi ka kumain, wala kang nutrition. Tama, mali? Tama, mali? Nako, sige. Naalala niyo po yon previous training natin? Hindi lahat ng masarap, hindi lahat ng delicious ay nutritious. Again, hindi lahat ng nutritious ay may mga pagkain na pangit yung lasa, pero nutritious, di ba? Pero may mga masasarap, pero very harmful. Hindi lahat ng delicious ay nutritious. Hindi ibig sabihin na busog ay malusog. Di ba? Hindi ibig sabihin na, ay, busog ako, healthy. O, hindi agad-agad ganun. Tapos, ito naman, pero para magkaroon tayo ng mass order na definition, ang nutrition is actually a process. Mula sa pagpasok ng pagkain hanggang sa mailabas. Buong process na yon will determine yung nutrition na meron ka. Okay? 5-step process. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Mula pagpasok hanggang
paglabas. 5 processes po yun. Pero ito, healthy eating, medyo hindi nga lang siya clear. Pero syempre, yung growth ng bata, yung longevity mo kapag adult ka na, yung proper digestion, lahat po yan, kapag healthy yung kinakain natin, supposed to be, wala tayong problem sa mga functions na yan. Okay? Ito po siya. Ingestion. Mula pagpasok, di ba? That's how you eat. Ingest the food. Tapos, dinadigest mo siya. Pagkatapos ma-digest, i-absorb. Pagkatapos ma-absorb, didistribute. Ang hindi kailangan, ilalabas. Yung 5 process na yan, pag hindi maayos ang ating katawan, number 1, pag hindi mo nginunguya yung pagkain mo, lagi ka na lang nagmamadali, sa kotse kakain, magda-drive-thru na lang ako, tas hindi mo na siyang nginunguya kasi lagi ka nang busy. 'Di ba? Actually, meron silang study na dapat pag kumakain ka parang namnamin mo daw talaga. Kasi habang nginunguya mo yung pagkain mo, nagpo-produce tayo ng enzymes na pang-digest sa katawan natin. So pag nilunok mo agad yon, ang pressure, kaya ka may ngipin. Kung ang pagkain design na lunukin na lang natin, wala na tayong ngipin dapat lahat. Make sense? Na? Oo, may sense? Yun. So, dapat ginagamit ang ngipin. Pag hindi ginagamit, mawawala yan. So, dapat talaga, we chew our food properly. Kasi, while chewing, nabi-breakdown mo yung food. Pag hindi mo siya inunguya, ngayon, napupunta yung pressure kanino? Napupunta kay digestion. Supposed to be na breakdown na siya ng ngipin mo bago siya bumaba, di ba? So, pagbaba niya, si digestion, may sinasabing indigestion. Pag hindi tama yung acid level ng stomach natin, hindi rin ma-breakdown ng maayos yung pagkain natin. If we don't have the right enzymes, ang protein, ibang enzymes po yun. Ang fats, ibang enzymes. Ang carbohydrates, ibang enzymes. Kada type ng food, kada macronutrient na kinakain natin, enzymes, may sariling enzymes na pang-breakdown. Si barley may enzymes. Yes. Kaya malaking tulong niya sa digestion, di ba? Yun. Kasi every type of food, dapat may katapat na enzymes yan. Pag kulang tayo sa mga enzymes na yan, then malaki yung possibility na pwede tayong mag-allergy. Kasi wala tayo nung enzyme na yun para i-break down yung pagkain natin. Next. Siyempre, pag na-breakdown na siya, dapat ma-absorb. Doon na siya nangyayari sa small intestine tsaka sa large intestines natin. Nadinig nyo ba yung sinasabing gut bacteria? Di ba sabi nila nung iinom mo para okay ang tiyan mo? Oo, di ba? Sinasabi nila, okay ka ba tiyan? Yun kasi, ang gut bacteria natin, doon nagde-depend kung ano yung na-absorb natin. May kasabihan, you are what you eat. Narinig niyo yon? But, it's not true. You are what you absorb. Kasi, useless ang pagkain kapag nadadigest mo siya, pero hindi siya kayang i-absorb ng katawan natin. So again, you are what you absorb. Kasi kung ano lang yung ma-absorb mo, yun lang yung madidistribute sa katawan mo. Kasi pag hindi siya na-absorb, sigurado yon, itatapon niya yun, hindi niya yun madidistribute. Kaya absorption is very important. So with barley, doing the breakdown, kasi may enzymes siya, kaya siya very helpful sa digestive system natin. Barley is a prebiotic. Probiotic is yun yung mga good bacteria. So si barley actually, pinapakain niya yung mga good bacteria sa katawan natin, which is very key to our absorption. Diba? Oo. So ganun siya. Make sense, diba? Next, assimilation for the distribution naman. So after small intestine, large intestine natin, pag na-absorb na yan, babiyahin na yon sa dugo. So kung saan may dugo, doon yun pupunta. Ang hindi kailangan, yun yung ilalabas natin sa kung saan ka man. Yun na yung ina-output natin kasi hindi na siya kailangan. So again, it's a process. Kaya dapat yung ngipin, tulungan yung katawan. Kapag namali ka na sa pasok sa loob, ang pressure bababa na yun, hirap kang mag-digest. Pag hirap kang mag-digest, ano maa-absorb niya? Kasi hindi nga niya na-digest ng maayos, di ba? Tendency is ilalabas mo pa pag hindi mo na-digest ng maayos. Pag wala kang na-absorb, anong iikot ng dugo mo? Wala eh. So, dapat talaga simula sa bibig, ayusin na natin yung pagkain. Okay? Next. Ayan. Nababasa po ba? Yung orange muna. Everybody, ready? Go! Beauty comes from within. Blue. Beauty from the
Ayan, so dapat po yung mindset natin. Kapag kasi beauty comes from within, literal yan na kung ano talaga yung health mo sa loob, lalabas talaga sa balat natin. Pero usually kasi ginagamit yan, kapag mabait ka, siguradong maganda ka. Di ba ginagamit natin yan sa ganyan? Pero ngayon, literal po yan. Kung ano po yung health ng loob natin, makikita po yan sa labas. Huwag muna tayong masyadong makata ngayon, okay? Kasi ang puso naman, hindi naman kailangan ng digestion, absorption. Doon muna tayo, tama no? Doon muna tayo sa literal na health inside. Makikita yan sa skin natin. Okay? Yan po yung relationship. Ito po, tignan nyo. Ito, naalala nyo po siya last time, si Mens Desiree, yung nag-usap tayo tungkol sa mental health. Di ba siya yung mama? Yung picture po niya na mahaba yung buhok niya, mas bata siya. Pero yung time na yan, hindi po siya nagsi-self-care. Grabe po yung pag-suffer ng health niya. Wala po siyang barley niyan. Yung eto po yung naka-block po siya. I think older na siya nang naka-block siya by 3 years. Pero yan na po yung time na inasikaso niya yung sarili niya, na-restore na yung health niya, nagbabarley na po siya. Oo, di ba? So napakalaki po ng difference. Kita niyo yung braso, sa braso pa lang. Pero actually, ang skin mo talaga, iiba siya. Pag maayos yung pag-aalaga mo sa inside na health natin. Eating a well-rounded diet and drinking plenty of water is likely to promote healthy, youthful skin, while eating a poor diet can lead to dull, dry, and older-looking skin. So yan po, inner well-being, lalabas po yan, reflection sa labas natin. Okay, ngayon, ito naman, common skin problems. Sobrang dami ng skin issues, pero papakita ko lang po yung mga common. And yung mga description din po, disclaimer lang, hindi din po ito intensive. Ito lang po yung konting description, possible triggers, pero hindi po lahat listed dito kasi aabutin po tayo ng 1 year. Sa skin issues pa lang, 1 year na po tayo dito. Psoriasis. Yan. So yan po yung mga itsura-itsura niya. So if kumakain po kayo online, pasensya na po. Yung mga nagdi-dinner po dyan. Pero at least you just get to have an idea. And eventually, pag may mga clients po kayo, pwede natin talaga silang matulungan. Gluten is a protein found in many grains. It acts as a binder. It has been shown to exacerbate. Ibig sabihin nun, pinapalala po niya talaga yung inflammatory skin disease. All kinds of skin disease natin. Yun, eczema, ganyan po itsura niya, dermatitis. Low intake of fiber. Kasi usually, low intake of fiber, related po siya na hindi tayo nakaka-absorb ng mga nutrients. Omega-6 galing po yan sa mga toxic oils na tinatawag natin. Yung mga vegetable oils, pag deep frying, yung mga deep fried, tapos ang oil nyo po, umuusok-usok na, tapos talagang nangingitim na, pero inuulit-ulit nyo pa din, yan, inflammatory po yan. Oo. So, yung mga oil na ginagamit natin, mamaya, papakita ko kung ano yung magandang oil kasi mababa yung tolerance nila sa heat. Kaya kapag hini-heat up yung oil na sobrang init, na sobrang tagal, nagiging toxic oils po sila. Next, smoking. Yan, nagpapalala din po yan ng mga skin issues natin. Alcohol, sleep disturbances, obesity, and dehydration. Pag may skin issues po tayo, check talaga natin yung water intake natin. Kasi remember, di ba pag ilalagay tayo sa freezer, mafi-freeze talaga tayo. Bakit? We're 70% water. So we really have to drink water. Okay? So kailangan talaga siya. Next, ano yung mga tumutulong? Pag may mga ganito tayong skin conditions, dapat gluten-free ang ating food. Vegetables, eggs, nuts, meats, fish, poultry. Ang barley, gluten-free? Yes. High in fiber, yung mga greens. Ang barley, high in fiber? Omega-3, ito naman po yung mga anti-inflammatory oils. Example po nito is coconut oil. Yung olive oil, pwede po siya, basta wag lang po yung sobrang haba and sobrang tagal ng pagluluto. Pag deep frying, pwede po yung coconut oil. Kasi, again, mataas po yung kanyang heat tolerance. So, hindi po siya basta-basta nagbe-breakdown. Yung mga oils na iba, sunflower, ano ba yung mga vegetable oil, yung mga ganon, mababa po yung tolerance nila talaga sa heat. Opo, mababa po yung... Tapos, they are what we call the man-made oils. Next, yon. No smoking. No alcohol. Sleep between 7 to 9 hours. Healthy weight dapat minemaintain and hydrate. And of course, ano sabi? Drink basic barley. Ayan. So, malaki po talaga yung tulong ng barley kapag may mga skin issues po tayo kasi anti-inflammatory siya.
Kaya po nagkakaroon tayo ng mga skin problems. Number 1 po talaga is inflammation. Nag-i-inflame kasi. Di ba? Nagre-red nga usually. Kaya siya nagre-red kasi yung mga dugo natin, doon nagra-rush. Pumupunta sila doon kasi they're trying to help. Kaya po namumula yan. Kaya lang, their help, hindi enough yung help nila. Kasi in the first place, kulang sila sa armas. Di ba pag may gera, tapos kalaban mo, puro Armalite, tapos sa'yo, itak ba? Sigurado yon. So, ganun yung nangyayari sa atin. Ang mga kinakain natin na inflammatory food, sobrang lalakas. Pero yung armas ng katawan natin, parang mga itak-itak lang ganun. Kaya dapat talaga mag-barley para Armalite din sila. Ganon. Okay, ito naman, acne. Yan. So, ang acne naman, ito, likely to cause acne. Pero mamaya, papakita ko din sa inyo ano yung mga other factors na pwedeng tumulong. Refined carbohydrates, grains, sugars, they spike your insulin levels, which again, causes inflammation. If you remember, yung last February, shinare niya yung acne problem niya. Sobrang dami na niyang pinuntahan. Kasi, afford naman nilang pumunta ng derma, bumili ng mga kung ano-anong ipapahid, kahit na umabot na sa mga gamot-gamot na, pero acne pa din. Until, change na yung mga kinakain niyang food, and of course, barley. Milk and dairy products, hindi lahat, pero may iba na sensitive, kaya pwedeng mag-cause ng acne. Omega-6, ito yung mga man-made oils na sinabi ko kanina. Protein powders, kasi yun nga, hindi lahat kasi nahihiyang. Kaya dapat, more or less, makikita mo din yun sa sarili mo, saan ba ako nagre-react sa mga pagkain na to. Fast food, ito talaga. Processed and refined carbohydrates as well as unhealthy fats or toxic oils. Kasi usually naman, kaya ini-encourage talaga natin kung kaya nyong magluto sa bahay, using yung ingredients na nababasa nyo. Kasi pag kunyari, sa mga resto kayo lagi, lalo sa mga fast food, hindi nyo alam kung ano yung ginagamit nila na nilalagay. Sobrang sarap nga, pero ang tanong, tunay-tuniladang siguro yan, MSG ang nilagay, kaya masarap, di ba? Usually kami, malalaman namin pag sobrang dami ng MSG, kasi pag natutulog kami, nagigising ka madaling araw, uhaw na uhaw ka. Hindi ko alam kung may ganun kayo na mga reaction. Uhaw na uhaw ka talaga. Ayan. So, pasintabi po, mentor din po natin siya sa community and maganda, sobrang ganda din po yung testimony niya sa acne. Dati po siyang nasa Hong Kong. Hong Kong ba or Macau? Basta ganun. Other factors, pwede din pong genetics, stress and lack of sleep, hormonal and hydration, smoking and alcohol, and cosmetics and yung environment. Kasi nga, kunyari, di ba, sobrang dumi ng surroundings, sobrang init din, yung ganyan. So, may mga other factors, pero hindi naman iba makokontrol natin. Pero may mga bagay na makontrol natin, yun yung gawin natin. Eto, foods that can help with acne. So, bukas po, mag-share po siya. Bukas, mag-share po siya, kaya balik po kayo, okay? So, you consume fatty fish. Yung fatty fish po kasi, yung fat ng fish, very rich po siya sa omega-3, which is anti-inflammatory. You eat leafy green. Alam na natin yan. Magpapakahirap pa ba tayo ng pagcha-chop-chop at pagluluto-luto? Meron na tayong bubuksan lang natin. Tapos iinumin, di ba? Avoid or limit dairy and chocolates. Again, yun, depende sa sensitivities ninyo. Avoid eating sugary and starchy foods. Avoid inflammatory oils. So, makikita niyo po siya bukas. I-share niya po yan, yung kanyang journey to beautiful skin. Yan. So, balik po kayo. Babalik po ba bukas? Yes! Yes, ang lakas ng yes. Ayan. Naalala niyo po yan? Yes. Yung ating binibining Bulacan, yung magiging representative nila sa binibining Pilipinas. Ayan po yung kanyang mukha dati. Grabe po yung acne niya. Tapos yung testimony niya last Feb, di ba? From 72. Now, she's 50 na lang. Oh. So, ito din po siya. Ayan. So, tignan niyo po yung kanyang fez. After some time lang yan, no? Di ba? Sobrang grabe, no? Tapos, nag-flatten siya. Yan. So, mga totoong buhay po yan. Totoong tao po sila, mga mentors po natin sila, nakasama sa community. Ganyan. Next. Punta naman tayo sa aging. Tapos na tayo din sa, skin disease. Konti. Skin aging is characterized by features such as wrinkling, loss of elasticity, yun, yung pagsasag ng skin, rough textured appearance. Anong known factors? Anong number 1? Lack of nutrients. Ang barley ba, marami nutrients? Yes. Actually, pag sinasabing 68, there could be more. Yun lang yung identified. There could be more. Lack of nutrients, number 1, DNA damage and gene mutation. Siyempre, parang yung gamit sa bahay, di ba? Kapag laging ginagamit, may wear and tear. So, normal talaga yan sa buhay. Next, accumulation of
Alam niyo ibig sabihin ng age? Advanced glycation and products. Ang ibig sabihin po nun, too much glucose in the blood. So kapag sobra yung glucose, yung sugar sa ating dugo, mas mabilis po tayong tumanda. Yan. Hindi lahat ng delicious ay nutritious. Hindi ibig sabihin busog ay malusog. Okay. Inflammation, lifestyle, smoking, lack of sleep, alcohol, and etc. Ano po yung pinaka-last? Fill in the blanks. Letter S po, umpisa. Ano yan? Meron na po, nasabi na po yung sleep, oh. Yes! Stress. Stress. Ayan, nakakatanda po yan. Kaya dapat, sige, tingin sa katabi. Ngiti! Bawal lang nakasimangot dito. Tatanda ka talaga ng mabilis kapag simangot ka. Kaya kapag kayo pinapagalitan sa bahay, sabihin nyo nanay nyo, Ma, nakakatanda yan. Huwag masyadong nagagalit. Minsan naman, ngiti-ngiti naman. Okay? Ayan. So, ito siya. Galing po ito sa Summary of Key Effect Nutrients and Diet in Skin Aging. Yan po yung listed na kailangan natin. Okay? Number 1, andyan po nakikita nyo, water, proteins, copper, zinc, iron, selenium, vitamin A, B, C, vitamin D, and vitamin E. Yan po yung directly affecting aging. Yan po yung mga kailangan nating mga nutrients. So number 1, more than 2 liters of water per day significantly affects skin physiology and promotes superficial and deep hydration of the skin. Kapag medyo maliit lang, example, like kagaya lang pareho tayo ng skin, ng height and weight, 1.5 to 2 liters. Pag medyo malaki-laki or medyo heavy ang araw natin, 2 to 2.5. 2 liters to 2.5. Or kapag athlete ka na talagang lagi kang pinagpapawisan, mga 3 liters, ganun. Basta dapat hydrated. Number 1 po na requirement ng skin talaga natin is hydration, water. Lalo ngayon talaga ang init. Meron nga akong nakita kanina, si Jollibee daw na heat stroke. Siningit ko talaga kasi tuwang-tuwa ako sa Jollibee, nakaganon talaga siya. Na heat stroke daw siya. Yun. Tingnan natin bukas kung may post naman tungkol kay McDo. Okay, collagen is a long, cylindrical, polymeric protein. The building blocks of proteins are amino acids. So mamaya, papakita ko. Mamaya ba or bukas? Parang bukas yata. Kasi i-explain ko yung layer ng skin. Doon mo makikita kung ano si collagen, yan, mga ganyan-ganyan. Bakit ina-apply dapat sa outer, bakit si barley nilalagay talaga sa mukha, ganyan. Papakita ko yan tomorrow. Ayan, diet and skin aging from the perspective of food nutrition. Diba yung sinabi kanina, diba? Water. Meron ba dito na uminom ng barley na walang kasamang tubig? May ganon? Wala, di ba? So talagang pag uminom tayo ng barley, talagang may tubig, no? Ano po? Sublingual. Parang yung pang-BP na gamot. Lagay mo yan sa ilalim ng... Patry nga, mens. Tapos bukas balik ka. Sabihin mo sa amin kung kumusta effect, ha? Yan, so copper, zinc, iron. So yung mga yan, kung makikita nyo, nasa minerals po siya and vitamins na listed na siya. So kung wala dyan, yung vitamin D, di uminom ka ng Immunergy, magpa-araw ka. So dyan po siya pumapasok na talagang they work together. All the nutrients your skin needs to stay young are in our amazing barley. Kita nyo, si Tita Ton. Ayan na talaga yung model. Sa iba ka pa ba? Okay? Now, ito naman. Umiinom naman ako ng copper, ng zinc, ng iron, ng selenium. Meron akong 20 na bote. Isa-isa yan. Lahat ng sinulat mo. Lahat yan naka-capsule, lahat naka-tablet, ganon. Ano yung pinagkaiba? Ito na, i-share ko na to before, pero gusto kong ulit-ulitin to kasi isa to talaga sa pinaka-objection. Bakit ako magbabarley? Meron na ako ng A to zinc. Diba? May ganito na ako, may ganyan na ako, may ganito, ganyan na ako iniinom. So, hindi ko na kailangan ng barley. This is very clear. May mga research po na nagsasabi na pag synthetic, di ba si barley Organic, di ba? And we call barley a superfood kasi food talaga siya. Superfood nga lang, di ba? So hindi po siya synthetic. Now, synthetic vitamins and minerals, some research say 5 to 15% lang ang naa-absorb ng katawan natin. So kapag uminom ka ng 500 mg, na kunyari, vitamin C, ilan ang 5% nun? Ilan ang 15% nun? O sige, simplihin natin. Gawin natin 10% para mabilis.
So, 500 milligram yung ininom mo. So, ilan lang yung pumasok sa katawan mo? Grabe na. Yung 10% ilan? Diba? So, sobrang liit lang. Sobrang baba. 5 to 15. 1.5 ha, 15%. Ang ibang research, they cannot identify kung ilan ang talagang pumapasok. Pero, kapag food-based, ang nutrients, minimum ha, 50%. Bakit minimum 50? Ang iba, syempre, mas mataas. Kasi remember, yung ingestion, something to do with digestion, something to do with absorption. Minsan, pag kulang tayo sa good bacteria, hindi natin ma-absorb. But, pag food-based, 50. So, yung minimum na na-absorb natin sa food-based, hindi pa nga abot sa maximum nung synthetic, di ba? Kasi 15, more or less lang yung na-absorb. Kaya kulang na kulang. Kaya talagang mas maganda kapag food-based. Much more kapag certified organic. Kasi yung pagka-organic ng barley, hindi lang siya claim-claim. Backed by the government talaga siya. Certified organic siya. Okay? So lahat po ng listed na nutrients, lahat po sila easily absorbed ng ating katawan. Nako, pag nasabi ko pa sa inyo ang tungkol sa chlorophyll, pero bukas yun. Babalik talaga kayo bukas. Curious na, curious na. Why choose Amazing Barley? Again, ito po yon. Out of the 150 na pinag-aralan po ni Dr. Yoshihide Hagiwara. Oh, kaya niyong sabihin yon? Nung bago ako, laging sinasabi ko lang Dr. Hagiwara. Kasi hirap na hirap ako dun sa Yoshide. Sabi ni Dr. Yoshihide Hagiwara, out of the 150, barley grass proved to be the most valuable for human body. So, ayan po, kinunpare po niya yung mga nutrients. Like example, barley sa sodium, 7,758. Ang spinach, 25. Ang lettuce, 20. So, potassium, ganyan-ganyan. So, nakita po niya, kinumpare niya. Hindi naman po siya katang-isip kasi scientist po siya, di ba? Scientist po siya, tapos awarded po siya. So, yung pinag-aralan niya talaga, dinedicate niya yung buhay niya to that work. So, you can say that it is reliable. Okay? Next. Ayan, Amazing Barley for skincare. Already na yung mga sharer natin. Already na yung mga sharer natin dyan. Wait lang kayo. Ayan, so ito. Actually, madaming versions to. Tuturuan ko din kayo bukas. Bukas din yun. Nakala nyo, ha? Oo. So kung makita nyo po dyan, dito, sa time na to, gumamit po ako ng clay mask. So yung white na clay, pero pwede din po siya na water lang or something-something, basta bukas. Ayan. So, ayan po, yung mama ko, yung sister-in-law ko, pati yung anak kong lalaki, ganyan. Tapos meron din po kaming YouTube na hopefully tomorrow, kung kaya nating ma-play, ipi-play natin siya. Rose water naman po yung ginamit ko doon. Yun. Kami nung daughter ko naman, yung nandyan sa video. Diba? Oh, ayan. Yung mga mentors natin na puro na-green ng mga mukha. Actually, kasi nga sabi ko nga sa inyo, di ba, bakit ko siya ginawa? So, pauso talaga. Bago pa po kasi ako pumunta sa IAM, sabi ko nga sa inyo, nag-formulate po talaga ako ng sarili kong mga skincare. Tapos yun nga po yung binibenta ko sa mga clients ko, ganun. Tapos na-realize ko na yung skin, yung sinabi ko kanina, your skin is actually a reflection of your inside health. Kaya, it explains na sobrang daming klase ng skincare kahit iisang company. Diba? Kasi hindi mo talaga mapipredict. Ngayon, kulang ka sa tubig. Or ngayon, parating yung regla mo, paggamit mo ng skincare bukas, tapos nag-breakout ka, or nag-dry ang skin mo, sisisihin mo yung ginamit mong skincare product, diba? Pero ang totoo kasi noon, hindi kasalanan ng skincare product. Parating yung period mo, kaya ka nag-breakout. Outbreak, para tuloy yung virus. Para ka nag-breakout. Or kulang pala yung tubig mo previous day. Kaya, naging dry yung skin mo the next day, pero sinisi mo doon sa binili mong product. Ay, ayoko na nito. Anong gagawin mong next? Papalitan mo, bili ka na naman ulit. So actually, good business sana siya. Kaya lang, organic ang gusto ko, natural. Kaya hindi ko siya pinursumay. Meron na akong laboratory sa bahay ko. Since actually hanggang ngayon. Pag trip kong mag-self-care, gagawa ko ng sarili kong mga serum, gagawa ko ng sarili kong shampoo, mga sabon, ganyan. May mga barley soap din ako, ganyan. So, pag ano ko siya, pang pampering, ganun. Tapos, yun, kunyari, meron na akong cream. Ay, bukas ko na sasabihin niya mga yan. Para bumalik kayo. Kasi pag sinabi ko na mamaya, baka wala na kayo bukas. Ayan! Exciting! O, di ba?
Akala nyo ha? Akala nyo babae lang ang concern sa skincare? Ha? Tuwag-tuwa talaga ako kasi sino po ba yung mga naka-follow or mga friends ko dito? Kung nakita nyo po yung post ko ng Monday, nag-mask po ako. Oh, ang dami naman talagang action takers. So, lalaki pa. Ayan, yung iba hindi lang nakapag-picture. Pero actually, madami. May mga mentors tayo. Kanina nga may nakita ko mentor natin sa Australia. Sa Canada, nag-live talaga siya habang pinapahid niya. Di ba si Mentor Marlo nga? Tinake to the next level. Ayan. Mga ments. Ay, mga kaya pala gumagwapo eh. Palakpakan natin. Mentor Jello. Ikaw muna, ments. Yay! Ito. Pakinggan niyo yan. Matindi ang testimony. Thank you so much, Mentor Elise. No? Ayan, no? Palapakan naman natin si Mentor Elise. Ayan. So, shoutout sa mga nasa live, no? So, ako naman po, ayan, no? Na-post pa ni Mentor Elise yung picture ko. Bali, actually po, hindi lang po yung barley nakatulong sa, sa pag-apply sa mo. Kasi, 2 years na ata, no? Na yung sinusunod yung lifestyle nila Mentor Elise. Kasi dati po, nag-gain po ako ng weight, no? Kung mapapansin niyo yung meron kumakalat na picture na pinost ko before and after, yung from tabs to abs, no? Ayun, no? So, yung barley fight po yung nakatulong sa akin. Kaya everyday po talaga ako nagba-barley. And dati din kasi grabe po yung breakout ng pimples. Nung dati, no, yung lifestyle natin na, syempre, di ba, nakabase sa lifestyle natin, yung ano yung magiging itsura ng labas ng katawan natin, yung magiging skin natin. So, dati yung lifestyle, syempre, iba-iba yung ginagawa, no? Iba-iba yung iniinom, iba-iba yung environment, no? Pero dahil sa barley, actually yung barley, dati kasi sobrang dami na nirecommend sa akin na skincare, di ba? Alam niyo yung mga rejuve, yung mga binibili sa online, yung mga sample natin, yung mga ano ba yung mga sample? Brilliant, mga ganon, di ba? Sino nakagamit ng ganon? Ayan. Naalala ko po dati nung nirecommend po sa akin 'yon, tapos nakita ako hindi ko alam kung kaklase ko ba yun o nakakita sa akin, sabi, yung mukha ko daw pulang-pula, para daw sa Hellboy. Di ba? Na-try nyo na po ba? May nakita po ba kayong ganon? So, ganun po yung nangyari sa akin nun. No, doon ko naintindihan na kahit anong ginagamit ko nun, wala talaga nangyari. Pero nung nag-change ako ng lifestyle, yun na nga yung low-carb diet, no? Yung po yung ginagawa namin. So, imagine, for 2 years na ako mahigit po na, ang tagal ko po nun, hindi po nakakakain ng rice. Okay? So, basically po yun, yung carbs kasi high carbs po yun. Tapos, kumbaga, marami pong natulong, hindi lang po sa ano. Kaya, kagabi ko, last day po, no, nung nakarang araw, nakita ko po si Mentor Elise, naglalagay ng barley sa mukha. So, ako, ginawa ko din po siya, di ba? After ko po siyang, in-apply, parang, mapapansin niya, parang nagmo-moisturize yung mukha ninyo, no? Parang, nangingintab-ngintab, parang ganun yung tsura niya. So, kaya i-try nyo din, no? Yun lang naman, thank you so much. Mens, makitawag yung isa pang gwapo, Mens. Tirene po, Ayan. Palakpakan natin yung gwapo Mentor Jello. Tapos ito, Mentor, ayan. Ito daw, lalong gumagwapo. Nasama ako bigla. Ito ko, Mens. Nakita ka sa live. By the way, pala pakilala ko sa inyo, no? Ako si Rene Boy Rumbais. And, ayan. Actually, last day lang kasi, si Mentor Elise nakita ko. Actually, pero before pa, gusto ko talagang mag-apply. Pero, actually, 3 days ako nag-apply hanggang kanina. So, di ko lang alam ba't na-message ako ni Mentor Elise kahapon na pwede daw mag-share. So, kasi pinost ko din siya kasi maganda yung effect ng barley sa mukha ko kasi yung sabi ni Mentor Jello, nag-moisturize talaga siya. So, di ko lang alam kasi syempre iniinom ko din. So, nagtitake talaga ako ng barley and yun, gusto ko lang din i-share na maganda rin pala siya pang skincare. Kaya parang hindi ko siya naging din na siguro pwede pala tong i-apply, kaya ina-apply ko na rin siya. Maganda siya kasi actually yung feeling na nag-a-apply ka pa pag nilalagay mo after, di ba tumutuyo siya? Malamig sa mukha. So, malamig sa mukha siya, sobrang sarap. Alam nyo ba kanina, gusto ko is 30 minutes lang, pero inabot ko siya ng 1 hour. Kasi ang sarap sa mukha. Kahit yung tuyo na hindi ko pa tinanggal. May konting water lang yung actually, mostly kamay lang talaga yung ginagamit ko. Pinapahid ko lang. Buong mukha. Yes po, konting water lang. Hindi po overwater kasi hindi na po magkukulay yun. So, ayun, maganda rin siya kasi rin siya siguro dagdag din confidence sa natin, sa business natin. Di ba? And ayun, totoo yun talaga, maganda rin siya sa inside and out na natin, lifestyle din natin. Kaya ginagawa ko rin siyang lifestyle, yung barley. Yes! Di ba? Thank you, Mens. Thank you so much. Gwapo, hindi? Di ba? Parang pag nag-present ka ng business, tapos
Tapos yung kausap mo, nakatingin, ba't ang kinis ng mukha nito? Oh, di ba? Tanungin natin yung host natin kanina, kasi talagang ito fresh na fresh. Ito, hindi nag-green yung mukha niya. Mens, kamusta naman pagkatapos maghilamos? So, tingnan natin kung nag-glow, oh. Sige nga, Mens. Oh, sige nga. Oh, ayan. Wala lang. Effortless. Effortless. So, ageless, timeless, Ageless and timeless, effortless. yes. May mag-e-effort ka din kasi gaganyan. Ayan. So, kung paano gagawin, meron akong updated. Oh, di ba? So, bukas ko siya sasabihin. Kaya kailangan talagang bumalik bukas. Sana bukas may load pa yung internet ng mga taga-online natin. Sana wag po mag-brown out kung saan man yung mga lugar-lugar. Kasi para malaman nyo yung mga tips and hacks. Paano makakatipid, pag mag-a-apply, mga ganyan-ganyan. Ayan, sige. Kasi talagang ano siya, nakaka-happy. Okay? Tapos kanina actually, nag-usap kami ni Mentor Jello. Sabi ko sa kanya, di ba pag may mga acne tayo, ang problem natin talaga yung pagsascar, nagsascar. Pag kunyari na-prick po siya, di ba? Minsan, di ba syempre lumulobo siya, tapos may laman siya, di ba? Tapos accidentally na pumutok, di ba magsascar na yon? Pag nilalagyan mo ng barley, spot treatment, wala pong scarring. Yeah. Oo. Wow. Oo. Kaya bukas, lahat ng kaibigan nyo na may problem sa pimple, papuntahin nyo dito. Oo. Kasi actually, pwede din po siyang spot treatment. Try nyo mamaya. Oh, mamaya ha, yan yung assignment nyo ha. Ay, kaya kailangan kayong turuan kung paano gawin. Pag-uwi, sige na nga lang, papa-assignment. Sige, ganito. Spill the milk. Isa lang. Sige, isa lang muna. As much as possible, ang gamitin nyo, distilled water. Something to do with the pH. Kasi ang pH, ang distilled water kasi is acidic. Nasa mga 5 ang pH niyan. So, kapag... tapos si barley, ano siya, alkaline siya. Kapag minix mo yung distilled na 5, tapos si barley nasa mga 7, more or less, ang pH ng isa spot mo nasa 6, so more or less, 5.5 to 6, yan po yung tamang pH sa skin natin. Tapos, depende siya. Kapag yung pimple talaga, na kunyari may sugat, ganon, pwede po siyang concentrated. Ibig sabihin nun, konting tubig lang, tapos isa spot treat mo siya doon. Tapos matulog ka ng ganyan. Pero kung gusto mo naman, na general lang siya sa face mo, sige na nga lang, tuturuan ko kayo paano makatipid. Di ba yung sachet natin, lagyan niyo po ng tubig yung kamay niyo, tapos iganyan niyo siya. Tubig ng konti, kaya tinatago ko talaga lahat ng sachet, kasi magaganon mo siya. Pero, kung may capsule naman kayo, pwedeng isang capsule, tapos konting tubig. Tapos, basta yung concentration po, hindi yung sobrang tumutubig na talagang nagdidrip sa mukha mo, yung talagang didikit naman po ng ganon. Pero, pag kulang talaga sa budget, edi pag inom mo mamaya, yung bukas, ganon. Konti lang. Oo, konting green lang yung meron ka. Mens yung kanina sa'yo, gano'n, ano doon, isang sachet or isang sachet po siya? Oo. Kaya, saglit lang ha, para hindi ko may... So yung nagkamali ka, yung ginanon mo, ano nagkamali ka, ininom mo na lang. ano, Mens? Sige, defend mo yung sarili mo. Sige, Mens, ano, ginawa mo? Tinimpla ko siya, Mens, dito ganito. Yan. Tapos, siyempre, ginamit ko yung cup. Tapos, nung paglagay ko, bakit parang walang kulay? Sabi naman sa Jello, dapat may green. So, kumuha ulit ako. Ininom ko na siya. Yung nasa dito? Hindi. Yun nandito. Okay. Wala na, contaminated na yan. Ayan, Ito po. Ito, distilled to. Apo, distilled. Yan, distilled po yan. Okay, sige. Yan muna. Pero bukas, pag kunyari, dry skin ka, ganun, lalagyan natin ng something pang moisturize additional. Pero bukas yan, bukas. Tapos bukas, explain ko din bakit kailangan ng internal tsaka external. Kung gusto mo nang mabilis. Kung gusto mo namang matagal, di okay lang naman. Pero kung gusto mo nang mabilis yung effect, kasi ngayon yung generation natin, di ba, gusto natin mabilis. Remote, instant, pansit, instant. Lahat ng kinakain natin instant. Kaya malamang gusto nyo nang mabilis. Kaya turuan ko din kayo. Okay? Sige. So, babalik bukas? Yes! Yan. So, eto po. Yan. So, eto po yung challenge. Yung beauty. 30 days po yan. Pero again, how? And what to do? Ay, bukas po yan. Excited? Sige. Ganito. Gusto nyo ba bukas gawin natin yung talagang magigreen yung mukha natin? Yung may mga makeup dyan.
Yung may mga makeup, ayaw. Yung gusto, bukas, pwede kayong magdala ng distilled water, yung lagayan nyo ng konti, tapos ganyan. Para pag nag-pictorial tayo, sa harap kayo. Ganon eh. Pero okay lang naman kung gusto nyo siyang gawin mamaya. Pero ganito, gusto ko ding may disclaimer din, okay? 99.9% lahat magiging okay. 99.99. Pero may 0.01 talaga na may mararamdaman kang kakaiba. Or may makikita ka. Pero kasi ang explanation kasi noon bukas pa. Pero just in case mag-apply kayo mamaya, gawa muna kayo ng patch test. Okay? So kunyari, ginawa nyo siya. Saan nga? Di ba yung mga mahilig dyan sa skincare? Ano yung usual? Sige. Ano po yung usual kapag nagpa-patch test? Saan iti-testing? Konti muna, tapos konting mixture, kunyari ng distilled water and barley, tapos saan iti-testing kung sensitive ka or hindi. Pwede pong dito, mas manipis yung skin, or pwede dito bandang ilalim. Okay? So pag wala kang reaction, para lang sigurado, mamaya pagbalik nyo dito, awayin nyo ako. Pero bukas naman, i-explain ko kung bakit minsan may mga reactions, okay? Pero in case na mamaya, wag nyo akong i-message. Men, sagutin mo ako, men! Nakatayo yung mukha ko. So pag-patch test, para mas safe for you. Mas may peace of mind ka. So pag na-mix mo ng konti, dito mo ilagay. Banda, oo. Tapos pag wala kang reaction, then you can proceed. Pero wag niyo pong gaganon, irarabaha. Dapat konting arte. Remember, beauty, art, arte. Yung ganyan pag-a-apply. Ayan, wag po yung inunusnos nyo talaga siya. Standard na ginagawa is until it dries. Pero ako dati, nakakatulog din ako na meron sa mukha. Kaya lang, syempre, pagkagising mo, yung unan mo, green, barley-fied na din siya. So, kailangan nyo din, especially pag, kunyari, first application nyo ngayon, observe nyo lang muna. Kasi minsan, kapag bago nyo na-apply, syempre, kailangan nyo i-observe yung reaction ng mukha nyo. Kasi hindi, again, pag kunyari, madami kang toxins, so sige, sabihin ko na nga lang, pag maraming toxins talaga yung mukha mo, talagang magdi-detox ka. Magdi-detox talaga siya. So, parang ipupull out niya talaga yun. Mapupull out talaga. Di ba parang sinishare ko dati, yung healing crisis, kapag kakainom natin ng barley, nagkakaroon tayo ng healing crisis. Sino familiar sa healing crisis? Yung initial reaction ng body natin. Kunyari, kung meron kang arthritis, magmamanifest yun. Kung meron kang migraine, kasi ang katawan mo, mag-a-adjust siya. Kasi ginulo mo siya eh. Yung lagi kong ine-explain doon, parang tinitingnan ko yung mga mukha nyo, parang hindi kayo familiar sa healing crisis. So dadaanan ko ng konti kasi may time pa naman tayo. Mayroon pa tayong 10 minutes. Yung healing crisis, ganito ko siya ine-explain para mas naiintindihan. Okay? Kunyari, may lote po si Mentor Marlu. Malaking lote, walang gate. Pumunta siya ng US. Ilang taon na walang gumamit ng lote, walang tumira doon. Ano nangyayari? Aside sa damo, ano po yung tumutubo doon? Tinitirhan. Pati tao, tumutubo po doon. Oo. Di ba? Kasi parang merong dito, may bakanting lote. Totoo po ba? So, tumutubo yung damo, tumutubo din po yung tao. Ngayon, after 30 years, bumalik si Mentor Marlu. Gagamitin na niya yung lote. Pagtingin niyang ganon, puno na, di ba? Tapos, malamang, ang unang tumira doon na tatay or nanay, wala na. Anak na yung natira. So, hindi nila alam na hindi sa kanila yun. Kasi, dito na namatay yung tatay at nanay ko, amin na to. Ngayon, as the lot owner, anong gagawin niya? Kasi, gagamitin na niya yung lote niya. Nagbabayad. Kung hindi siya willing magbayad, anong nangyayari? Nagkakagulo, di ba? Nagkakagulo. Minsan, talagang war. Buwis buhay na talaga, di ba? Ayaw na, oo. So, ganun po yung nangyayari sa katawan natin. For so long, yung mga sakit-sakit na nandyan, akala nila, kanila yung bahay mo. Kasi, yung kinakain mo, hindi naman nakakatulong sa mga soldiers mo sa katawan, di ba? Kaya parang binubuli lang sila. Nagpapabuli lang din sila kasi wala silang panlaban. Kasi nga, hindi mo sila pinapakain ng maayos. Kulang sila sa nutrients. Di ba? Nagpapabugbog lang, nagpapabuli lang. Ngayon, nagbarley ka. Ngayon, ano nangyari nung nagbarley ka?
Ganito ako mag-explain sa anak kong 10 years old. Kaya mula nung 8 years old, ganyan talagang ine-explain ko siya para in a level na nakikita nyo. Kasi mahirap intindihin yung 6 to 8 micronutrients lang na sinasabi. Ngayon, nagkaroon na ng sustansya yung katawan mo. So pag nagkasustansya na, syempre yung immune system mo, di ba? Nagkaka-muscles na sila. Nagkakaroon na sila ng bala, panlaban. Tapos na-realize nila, ay, eto pala, bacteria pala to. Yung sakit na to, hindi siya dapat nandito sa katawan ko. Ano ngayon gagawin ng katawan natin? Manlalaban na sila. Ngayon, may away. So, kaya nararamdaman mo talaga. Nagkakaroon ka ng rashes kasi magdi-detox ka. Diba? Ayan na naman ako, magdi-detox. Magdi-detox. Ayan kasi, nagkakaroon ka ng rashes. Ano nangyayari? Yung iba, tumitigil. Kasi may rashes ako, kaya ayoko na allergy ako sa barley. Pero ang totoong ginawa lang ni barley ay nilabas niya yung toxins sa katawan mo. Kasi time ko na ipag-defend yung sarili ko. It's my time to shine. Sabi ng kidney mo, ngayon magagawa ko na yung function ko. Si kidney, si liver, nakakapag-function na uli sila. Kasi dati wala, itulog sila eh. Kaya okay lang nasampal-sampalin, di ba? Pero pag nagising ka na, ganyan ka na, hindi na pwede, ganon. So, nag-aaway na. Naintindihan? Yes. Make sense? Yes. Pag may arthritis ka, may back pain ka, lahat ng sakit-sakit, sakit sa ulo, sakit sa bulsa. Kung hindi ka pa kumikita sa umpisa, pero wag kang mag-alala. May gamot tayo dyan. Yung Complan ng IAM. Ayan. Green din, green. Jade. Kaya ang green talaga ay buhay. Buhay na sa bulsa, buhay pa sa katawan, no? Ayan. So, ganun po yung nangyayari. Yun po yung healing crisis. Your body is going to transition kasi ngayon, gusto na niyang lumaban. Nagdi-detox ka na. Kaya lang, kailangan maintindihan yan ng mga clients natin. And ikaw mismo, maintindihan mo yan. Yung may kaibigan ako dati, sabi niya, ay, okay lang. Mas maganda na yung may naramdaman ako kaysa wala akong naramdaman. Kasi pag wala akong maramdaman, ibig sabihin nun, walang effect. Tapos pag tinanong ka, anong side effect? Wala ngang effect, side effect pa. Yan, ganon. Paano mo malalaman yung effect, hindi ka umiinom? Oh, ayun lang. Kailangan uminom. Pag hindi uminom, hindi alam mo yung effect. Ngayon, pag tinanong ka, anong side effect? Ang sasagot mo, wala ngang effect, side effect pa. Ang taray. Ayun. So, ganun din po yun sa balat natin. Kasi yung skin natin, sa ilang taon, na kung ano-ano yung nilalagay natin, na toxins din dyan, ngayon maglalagay ka ng barley. Bukas ko na pagpapatuloy. Alas na yung binajoke. Pero ganun. So, you might have initial reactions and probably, pwede din siyang nagdi-detox din yung inyong balat. Kasi remember, may pores yan. Nakikita nyo ba yung pores? Kaya okay lang po yung pores. Diyan po yung lumalabas yung mga pawis-pawis natin. Kaya actually, sino po ba dito yung yung galit na galit sila kasi pinagpapawisan yung mukha nila? Kasi gusto nyo, hindi kayo pinagpapawisan para yung makeup nyo hindi natatanggal. But actually, delikado po yon na hindi siya nakakalabas. Kasi ibig sabihin nun, clogged na siya. So wala, barado na, parang yung sipon na. Barado na, ganun. Okay, so pag naglagay kayo, kung kunyari, sa tingin nyo, medyo ilang years ka nang naglalagay ng kung ano-ano, konti lang muna. Konti lang muna, i-trial mo muna sa mukha mo. Di kaya kung gusto mo, dito lang muna, tapos observe mo, di kaya kalahating mukha muna. Pagdating mo dito, yung kalahati, medyo bright yung kabila, sabihin mo, yan kasi ito lang yung nilagyan ko kagabi, kaya ito talaga nag-bright siya. Naku, gutom na yata ako. Ano na yung pinagsasabi ko? May natutunan? Yes! Okay, babalik bukas? Yes! Yeah. Ayun, mga taga-online po ba? Sumagutin kayo. Kanina ko pa kayo nakausap, di ko kayo nakikita. Ayan, okay? Sige, magre-request ako ng aha moment. Oh, kailangan ko ng representative. Mens, ano po yung pangalan ninyo? Yung nakaganyan. Ay! Ano, Mens? Ano po? Azleia. Mens, pwede po ba kitang ma-request? Ano po ba yung inyong, dito po, sa gitna po, para kita po sa live, ha? Palakpakan natin, para hindi mahiya si Mens Azleia. Ang ganda naman ng pangalan. Mens, taga saan po kayo? Taga Mindanao po. Zamboanga ko po ito binili. Wow! Ah!
Taga saan po sa Mindanao? Lanao del Norte. Lanao del Norte. Okay po. Sige, dito po tayo, Mens. Ayan. So, ano po yung inyong aha moment? Yung parang first time yung narinig. Pwede pong mga 1 to 2 hours po kayo magsalita. Ay, hindi. 1 to 2 lang po yung learning. Ang aha moment ko po is, Huwag kang umiyak, Mens. hindi, yung sa pimples po. Para, maano rin po yung pimples ko, gano'n. Mens, yung spot treatment nyo po, kasi medyo kunyari, di ba, nagba-blackening po siya. Hopefully, magwa-whiten po siya. Continuous nyo po siyang every night po. Huwag naman po sa umaga, kasi medyo mag-green yung dot, yung mukha nyo, medyo baka ayaw nyo nun. Gabi lang po. Pwede pong spot treatment. Ano pa po, Mens? Yun na po yun? Okay, sige pala pa kayo natin. Sige, sa pimple yung kanya. Sige, thank you po, Mens. Sino po ba gusto mag-share? Sino po yung first time na naka-attend sa ating wellness hour? Ayan, may vino-volunteer, oh. Ano po pangalan? Lionel? Junel. Hey, lapit ka po dito para mag-hi naman kayo, mga kaibigan natin sa live. Ayan. Amazing morning! Amazing morning po. Ayan, sige. Ano po yung aha moment, yung learning nyo ngayong gabi? Actually, same lang din po na pwede po palang, hindi lang inumin, pwede rin po siya maging skincare sa ating mukha. Marami din po pala siyang benefits sa barley. Marami din po benefits po palang makuha din sa barley. Okay po. Bukas, mas madami ka pong matututunan pagdating sa topical application. Thank you! Ano pa kayo natin? Ayan, sige. Lalaki? May asawa? Sino po yung gustong magsalita? Sino? Nakadilaw. Ayan. You are being voluntold. Voluntold ang tawag doon. Voluntold. Dali. Mans, pag nakita ka po sa live, legit ka na distributor. Amazing morning. Ayan. Yung Hello next po. PA nyo po na nanonood dyan. Hello po, amazing morning. Bali, pangalawa ko na pong natawag dito. Ito rin po yung suot ko dati. Ay! Bakit po pinanisto yung sarili mo? Bali mo, gwapo ka talaga sa yellow eh. Mens, nag-try na po ng barley sa mukha, hindi pa? Hindi pa po. Mamaya, pag nag-barley ka po, next mong balik, green na po yung suot mo. Sige po. Try ko po. Sige, kumusta po aha moment natin? Ang moments ko po is yung na-amaze po ako sa yung sinabing refreshing sa mukha. Yun po yung gusto ko pong itry po eh. Yun lang po. Akala ko na-amaze ka sa beauty ko. Yun po. Sige, kiss ko dyan. Thank you po. Thank you, Mens. Sino pa po? Ayan, tinatawag. Mens, binoluntold ka ng iyong katabi. True friend yan, true friend. Pag binovolunteer yung kaibigan. Kaibigan niyo po? Mentor niya. Hindi kaibigan, mentor lang. Hindi kayo friend. Different team pero cross-team friend. Ayun. Pero So, friend yun. po yan kasi pinupush Yes, ka friend po. po. Dito po sa gitna. Ayan, siguro yung aha moment, ngayon ko lang nalaman yung specific na nara-absorb ng katawan when it comes to synthetic vitamins and then sa absorption when it comes to organic. So, 15% yung maximum for synthetic and then yung minimum ng organic sa atin, 50% na agad. So, ang laking factor niya. And, ano pa nga ba yung natandaan ko? So, yun, Sige, taminin natin, Mens. Hanggang 11 tayo. yun lang po. I mean, yun yung Hindi, gusto ko madami. Bakit ba? ano pa ba? Na-highlight din po yung kahalagahan nung tawag dito, yung process ng detoxification, yung process po na sinabi nyo kanina na ay parang marami yung hindi nakakaalam na merong level na pag tinake mo si barley, hindi siya agad, yung iba-iba yung reaction ng body because totoo naman po, it takes years before natin gawin yung tama. So parang may practices po tayo na hindi natin talaga maaasahan agad-agad na, okay, pagkainom ko si barley, dapat everything is well. So part pala nun yung discomfort, which actually nababasa naman po natin yon. Kaso nga lang nung pinaliwanag niyo po, mas naintindihan ko. Ngayon mas confident na ako when it comes to explaining to clients na normal po yon. Kumbaga, mas confident na ako na sabihin na, okay, part po siya ng process, but it doesn't mean na mag-harm siya sa'yo. So, nasa sa inyo ko if you're going to continue or not. So, at the end of the day, yung nasa pamphlet po ng box natin na barley doesn't really create any harm, but helps lang yung katawan natin to detoxify. Sobrang halaga po nun na may confidence, may conviction na ay tita, hindi dahil yan sa barley, ganon. And maybe you just need to continue lang para ma-proceed talaga yung detoxification process. Yun lang. Ayan, meron na tayong mentor na mag-explain sa team niya. Thank you, Vince. Thank you so much. Ayan, sige. Meron pa pong gustong mag-share? Hanggang 11 tayo?
Talagang may mag-share pa. Oh, ayan. Nasaan? Ay, ano? Aizel. Oo. Ayan. Oo ka ng oo, men. Sige nga, tignan natin kung ano yung na-oohan mo doon sa mga sinabi ko. Ilang oras po kailangan? Hello po, amazing morning. Amazing morning. So yung aha moments ko po is yung sa sunblock. Yung the way po kapag, example po pag magsi-swimming, ganon. Tapos kapag naglalagay ka po ng sunblock, mas hindi mo po na-feel yung init ng araw. So mas nag-ano po yung, then yung ano po, process po ng, yung process po ng pag-digest po ng pagkain from pag-take then paglabas. So dapat from inano pa lang po is okay na siya, parang dapat ano na po, ninunguyan na po para hanggang paglabas. Okay po, yun lang. Ayan, thank you. Oh, yung tubig lang, mens, wag nating nguyain ha. Medyo okay lang po yung diretso ng lunukin. Ayan. Oy, pero actually, totoo po yan. Yung barley po, di ba, kasi liquid na siya, diretso na po natin siyang iniinom, di ba? So actually, nawawalan tayo ng stress sa pagngunguya. Kasi nadediretso na po siya talaga. Diretso na siya sa digestion, sa, ano tawag nito, absorption, assimilation, kaya mabilis. Mabilis. Usually, pag nag-take ng barley, binibigyan ko lang talaga siya ng mga 20 to 30 minutes, fully absorbed